Sa ika-4 na pagkakataon, panibagong alyansa ang nabuo ng Partido Federal ng Pilipinas na pinamumunuan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinaksihan ng Pangulo ang alliance signing sa pagitan ng PFP at Nacionalista Party. Ayon sa Pangulo, ang pakikipag-alyansa ng PFP sa ibang partido ay sagot sa panawagan ng pagkakaisa at maisulong ang mithing pagbabago ng pamahalaan. Una nang nakipag-alyansa ang PFP sa Nationalist People's Coalition, Lakas Christian Muslim Democrats at National Unity Party. Ang PFP ay pinamumunuan ni Pangulong Marcos Jr. na naitatag noong 2018. Pagpapatuloy ng Public Transport Modernization Program ating pag-uusapan kasama si Sir Obet Martin, ang Pangulo ng Pasang Mazda. Ka-Obet, magandang tanghali po at welcome dito sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali, Ase Kuweng and Nina, at sa Bagong Pilipinas, isang magandang tanghali po sa ating lahat. Sir, ito kakatapos lang ng transport strike, diba? So ano pong masasabi ninyo sa pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na tuloy-tuloy lang ang Public Transport Modernization Program sa kabila ng mga panawagang temporary suspension nito? Alam mo, Asek, Weng, at saka ninyo natutuwa ako, pero hindi ho transport strike ang ginawa namin, kundi unity walk. At kahit na bumabagyo ang mga kasama natin sa transport, cooperative at korporasyon, ay nagpatuloy ng paglakad upang ipaalam at ipadama sa ating sambayanan, sa mga mananakay at higit sa lahat sa ating kagalang-galang na Pangulong Bongbong Marcos na talagang tinututulan namin lahat ang ginawa na resolusyon ng mga senador ng ating bansa. Para po sa mga taga-suporta ng programang ito, kumusta po ang mga kasama niyong tsuper at operators matapos po ang consolidation phase ng programa? Well, after the consolidation process, yan nga po ay natapos at tinulungan ng ating Pangulo noong kami nagkaroon ng meeting sa Town Hall meeting sa San Juan. At yan nga po ay tinulungan ng Pangulo, ako nakiusap sa Pangulo na tulungan na po ang consolidation process noong April 30. At ito naman po yung sinang-ayon ng ating kagalang-galang na Pangulong BBM. At doon po yung sinabi niya na tuldok na to at ipagpatuloy ang programang modernization program. So sir, kung sakali naman po na natuloy ang suspension, ano sa tingin ninyo magiging epekto nito sa mga consolidated operators at drivers? Well, doon po sa pagkakaisa namin lahat, sapagkat ang tumaya na sa programa ay nasa 82% na kami. At nagkaroon na kami ng press ko na last Friday at sinabi nga namin kahit na isuspend na ang programang ito ay patuloy pa rin kami magpapatuloy sa programang modernization program. Kausap namin ang kalihim ng transportasyon, si Secretary Jimmy Bautista, at sinabi niya naman na nasa likod natin ang Pangulo tungkol dito. Tuloy pa rin ho kami. Asik Weng, nasimulan namin to, ipagpapatuloy pa rin po namin ang mga pagbili ng mga bagong sasakyan upang magkaroon naman ng kasiyahan o kaligtasan, safe, ang ating safe, convenient, ang ating mga mananakay. Sapagkat mabanggit ko lang, doon sa traditional jeepneys natin, nanggaling ako dyan, hindi ko inaalis yan. Marami pong napuputulan ng paa, nababalian ng paa, sa likod na ang babaan. Marami ang napipitasan ng kwentas ng mga babae, hikaw at kwentas. So yung programa ito, isa ako sa sumuporta nung pang nakarang administrasyon at nung pang mga dating administrasyon. Kanya nga po kami, kahit na suspendihin nila yan, sinasabi nga ng mga co-op, since 82%, patuloy po kami magsiservisyo sa ating mananakay, patuloy pa rin po kami magpapurchase sapagkat ito'y sinimulan. Our main objective is magbibigay ng magandang serbisyo digta sa ating mananakay. Kasi yun nga sinabi ng Pangulo kahapon, sino ba ang mag-a-adjust? Yung 82% para sa 18% na may ayaw o yung 18% ang mag-adjust sa majority? So paano nyo naman po in-encourage yung mga kasamahan ninyo na yakapin na ito, tanggapin na natin itong modernization na ito? Well, doon po sa mga 82% na yan, talagang ako mismo ay lumalakad sa mga grupo ko na ito ang magandang programa ng ating pamahalaan. Kasi sabihin na natin nagkaroon ng miscommunication sa ibang grupo o hindi na i-disseminate mabuti. So ang mga LTFRB naman, Regional Offices, Central Office, ay tinatawagan po lahat ang mga member ng mga jeepney sa ibang lugar sa ating bansa at kanilang tinuturo ano ba ang kabutihang makukuha nyo dito sa programang ito. So, yun nga yung proper dissemination of information talagang kailangan ng ating mga kaibigan sa hanap buhay at meron pa rin iilan na lang
ang hindi nakakaintindi, gaya ng dalawang grupo, naintindihan nila, gusto nila ang programang modernization, pero ayaw nilang unawain. At ang gusto nila, yung kanilang modelong jeep, ang masunod, na hindi naman base doon sa Philippine National Standard. Actually, kung tutusin, talaga namang gusto natin mag-modernize na at gumanda ang ating transport system. Pero in reality po, meron rin pa rin po ako naririnig na minsan po may mga kababayan daw tayo or commuters, correct me if I'm wrong, na wala naman daw masakyan. Or kulang, sabi, nasa na yung mga sinasabi ninyong modern jeepney. Parang nangyari ang ending, they pay more than they used to. Yan kasi mga pangyayari din sa mga ruta, yung Niña, no, and Asekweng. May mga pagkakataon during rush hour, talagang nagkakaroon tayo ng shortage ng sasakyan. At ang mga modelo ng sasakyan naman na yan ay hindi pa halos nakukumpleto dito sa National Capital Region. Inaamin naman natin yan, sapagkat on process na yung consolidation nila. Ibig sabihin, pag nag-consolidate kayo, hindi naman outright, magpa-purchase ka na ng bago. Kailangan mo nang maayos yung ruta na yan, magkaroon ng fleet management, proper dispatching of units. Pinapractice natin sila, mga co-ops at korporasyon. Ngayon, kung ready na sila, out of halimbawa, ang isang ruta, hanap 100 units ang tumatakbo. O, ang kailangan lang pati ilagay dito is 60. So, yung 60 lang ang ipapurchase nila. Sasabihin nila, o paano yung 40, mawawalan to ng hanap po. Hindi po madi-displace sapagkat kanya nga cooperative or corporation. Ang dividend, lagom ito at yung kikita niya, it will be divided equally among the operators, members of the cooperative and corporation. At para lang po sa kaalaman ng ating mga kababayan o ng publiko, hindi pa naman kasi lahat ng mga modern jeepney na ito ay nandito na. Hindi ho ba? Hindi naman kinabukasan nandyan na yan. Tama po. So it will take time. So in the meantime na wala po sila, ano po yung magiging, kumbaga, magiging transport system ng ating mga kababayan kung pinapa-stop yung mga kasalukuyan? Hindi po. Yung pong kasalukuyan mag-consolidate yung mga traditional units, jeepneys, tatakbo pa po yan. Ang pinapatigil lamang po dito, yung hindi po nakiisa sa programa. Ibig sabihin, yung po hindi nag-consolidate, hindi po nag-form ng corporation at cooperative, talagang ayaw nila dyan. So, expired na po ang kanilang franchise, and that is the time na sila i-apprehend na po. Considered as colorum na po sila. Ganun po yan. And the modern jeepneys or like the mini buses that we see, kailan po talaga makikita or mafe-feel yung pagdating ng mga ito at makita natin sa kalye na gumanda? At least 99%. Gumanda yung mga sinasakyan na, I'm not just talking about the parang yung mini buses mo or coasters na sinasabi mo, but also yung mga traditional looking jeepney na that pass the standards. Alam mo, Niña and Asekweng, ang choice po niyan, nasa co-op, meron pa rin tayo yung traditional jeep na yung iconic look. Ito po, may provider tayo niyan at based on Philippine National Standard. Siguro yung iba namang mga cooperative at corporation, kagaya, kung gusto ko lang yung bagong muka. Sapagkat andun tayo sa tema ng pagbabago. So, hindi naman natin iniiwan yung luma. Kanya nga po, meron tayong isang provider niyan na pwedeng makabili ang ating mga co-ops and corporation. Nagawa rin po na local din po ito na kamukha ng ating mga traditional jeepneys. So ito yung mukhang jeepney pa rin, yung hinahanap-hanap natin. Tapos aircon, tama po, can you describe, Maysar? Hindi na siya pwedeng sabitan, gano'n? Or Tama po yan. Sampahan? Hindi na. Tao. Sabit at saka yung nananakawan. Ito pong traditional jeep neto ay enclosed to ng salamin. Tapos ang babaan nito sa gawing kanan parang bus, nakakatayo ka na dyan, aircon. So, hindi ka na pwedeng pitasan ng hikaw o kwentas. At pagbaba mo, safe ka na kasi nasa gawing kanan ng drive. Hindi na po sa likod. Pero, traditional jeep yung ang look itsura. niya. Hindi mo pwedeng Mas mawala. mukha lang malaki. Siguro kasi you can... Medyo lumaki yan sapagkat meron pong tamang akmang sukat para doon sa Philippine National Standard. Mga magkano po kaya yung ganong Actually, yan modern traditional jeepney? Nung magtanong ako niya nung mga 2018, ang halaga niya ay nasa 2 million eh. Mahal din. Yung akin naman kasing mga nabili ko na parang minibus na sinasabi niyo noon, 1.8 yung class 2, 1.9 yung class 3. Mababa pa ho noon. Ngayon, medyo tumaas na, mahal na 2.5, 2.7. So, isa nga po yan sa iniimbisiga at gustong malaman ng mababang kapuluan, bakit tumaas.
May mga dahilan kung bakit tumaas. Baka may free Eh, Wi-Fi. syempre may inflation. Talagang tumaas po lahat Maraming ngayon eh. Lahat bagay-bagay. naman talaga tumaas. Opo, Pero opo. sana nga ay magawa nila ng paraan para meron pa rin po Yung tayong mga affordable na traditional mabili. jeepney na makikita sa Tama kalye. At po yan. mas affordable rin po para sa ating mga operators Tama po. Okay, so maraming salamat po. Siguro bilang panghuli, ano po sa tingin ninyo ang dapat gawin ng ilang grupo na tutol pa rin po sa public transport modernization program? Siguro, Ma'am Nina and ASEC, magpapasalamat muna ako sa Pangulo. Ang Magnificent Seven po sa aking pagbibilang spokesman at ang mga cooperative at korporasyon na nakiisa sa programa ng ating pamahalaan ng 82% ay taus-puso pong ipinapabot namin sa kagalang-galang na Pangulong Bongbong Marcos ang aming pong walang puknat na pasasalamat sa kanya pong pagsuporta. Gaya kahapon, binanggit niya na tuloy ang aming mga programa at sa saya naming lahat. Labis-labis po ang pasalamat namin sa ating Pangulong PBBM. At sa aming kalihim ng transportasyon, kay Secretary Jimmy Bautista, ganun din po sa kanyang talagang pagsisikap na maisaayos ang mga problema na binabanggit ng mga senador, mga butas na yan, ay pilit po niya itong tinatakpan. At ginagawa ng paraan, konsultasyon sa amin, sa mga co-ops at corporation para mapag-usapan ng mga problema. Ganun din po kay Chairman ng LTFRB, kay Jojo Guadis, na talagang ginagawa po ang lahat ng magagawa. Kanya kami sa iba naman, mga kasama natin, may panahon pa ho, magkaisa ho tayo sa magandang layunin sa bagong Pilipinas na puro baguhin natin ang sistema ng ating mga sasakyang panlupa, lalo sa jeepneys, at bigyan po ng magandang kumbinyente, ligtas ang ating mga mananakay na siyang pumapatnubay ng ating hanap buhay. Hindi pa huli ang lahat. Sabi nga sa kanta, time for a cold change. Okay? For a Maraming change, salamat po sa inyong Cool lang. oras ka, Obet Martin, ang Pangulo ng Pasang Mazda. Thank you, sir. Good to Asek, see you and here. Nina, Thank you, so sir. much. Good to Thank see you here in the studio. Dati kasi Sa kalye. sa kalye namin siya ini-interview ni Oo. Weng. Medyo Okay. itim pa buhok. Nung bata tayo, no, Asek? Nung bata tayo. Namuti na ang buhok natin sa transportasyon. Thank you so much, Thank Asek you. and Nina.